At madaling araw pa nga lang ay ginising na ako ni Bunso. Sobrang hungry na nga daw kasi siya. At inabutan ko na nga siya na makakain niya. Nung tanghali na nga ay nakatulog na nga ulitong si Bunso at ang kalat-kalat na naman nga uli ng bahay namin. At bago nga ako maglinis ay kakain nga muna kami ni Kuya. Ininit ko nga lang itong ulam na niluto ni Daddy kagabi. Si Daddy nga pala ay maaga ngang umalis para makapag-delivery. Kaya dalawa na lang kami ni Kuya ang kakain ngayong tanghalian. At naisip ko na nga ding isangag na nga din yung kanin. Naglagay na nga lang uli ako ng mantika dun sa pinag-initan ko ng ulam at yan na nga nilagyan ko na nga ng bawang. Sayang naman kasi yung natirang kanin kagabi kaya nga naisipan ko na nga lang sangagin ito. At mas babagay nga kasi yung sinangag sa ulam namin ngayon ni Kuya. At ayan na nga nilagyan ko na nga ng asin at pampalasa yan. At ang hirap-hirap na nga niyang haluin kasi nga napakadaming ang kanin. Tinatamad na nga kasi akong i-transfer sa malaking kawali kaya nga kinarir ko na nga lang yung paghahalo dyan. At buti na nga lang ay natuto na ako magmekos-mekos. At pagkatapos ko ang kumain ay inunan ako nang linisin ito. Ang kalat-kalat na nga kasi nitong lagayan namin. Dahil nga madalas nagkakalat nga yung mga sachet namin sa CR. Naisipan ko na nga lang i-transfer ito sa mga bote. Buti na nga lang ay naitabi ko nga itong mga bote ng mga hand soap. Tinanggal ko nga lang pala yung sticker niyan sa harap at kinutkot ko nga lang yung mga puting nakasulat. At pagkatapos nga ng conditioner ay ginupit ko na nga itong mga shampoo. Kaunti na lang din naman itong mga to kasi nga hindi pa nga kami nakakabili uli ni Daddy ng bago. Konti-konti nga lang kasi yung binibili namin ni Daddy kasi nga limited nga lang yung budget namin. At para nga hindi ako malito ay gumupit nga ako ng ganito dun sa may sachet. At ididikit ko nga lang yan ng scotch tape. At ayan na nga, mas maayos na nga at organized siya. At sinunod ko ngang linisin itong ref namin kasi nga punong-puno na ng yelo. Bumibili pa rin kasi ako minsan ng ice tube, kaya nga minsan nai-stock na nga lang yan sa ref. At ang lalaki na nga talaga ng yelo na mga nakuha ko dito. Bala ko nga itabi ko nga lang itong mga yelo. At ilalagay ko lang muna yan sa isang planggana. Masarap nga kasi yan ilagay sa air cooler. At sayang din naman kasi kung itatapon ko lang. At ayan na nga, tinabi ko na nga yan para sa air cooler. Pagkatapos nga niyan ay nilinisan ko na nga itong ibabaw ng ref. Medyo maalikabok na nga din kasi banda rito. Wala nga kasi kami masyadong mga cabinet, kaya yung ibang mga gamit namin ay dito na nga lang nakapatong sa ibabaw ng ref. Kulang-kulang pa nga kasi kami sa mga lagayan kaya nga ang gulo-gulo pa nga nitong kusina namin. At naisip ko na ngang ilipat yung mga lagayan ng sibuyas at bawang namin. Mas okay nga siya dito kasi nga hindi nga siya mahuhulog. Mas maliit nga kasi yung naunang lagayan. At ayan na nga, tapos ko na ngang i-transfer yan. At pagkatapos nga niya na ibinalik ko na nga itong lagayan ng mga sandok namin. At yung patungan nga namin ay DIY nga lang yan at hiningi nga lang namin ni Daddy yung mga kahoy niyan. At sana nga balang araw kung loloobin ng Diyos ay makapagpagawa nga din kami ng mga cabinet dito sa bahay. At ayun na nga mga mami, hanggang dito na lang muna. Ako'y magpapaalam na muna. Sa muli nating pagkikita. Maraming salamat.